Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. May napansin ka na ba? Yung mga sandaling may katahimikan sa pagitan ng usapan, yung biglang tumigil ang kwento, yung may gustong sabihin pero piniling lunukin na lang. Minsan, doon mismo nagsisimula ang totoo, hindi sa mahabang paliwanag, hindi sa malalakas na salita, kundi sa hindi sinabi. Kasi aminin man natin o hindi, habang tumatanda tayo, mas natututo tayong magbasa, hindi lang ng sinasabi ng tao, kundi ng pinipili nilang hindi banggitin. Parang ganito yan. May kaibigan kang tinanong mo ng simpleng, okay ka lang ba? Ngumiti siya, tumango, sabay sabi ng okay lang. Pero ramdam mo, hindi tugma yung ngiti sa mata. Hindi tugma yung tono sa bigat ng hininga. At kahit walang reklamo, kahit walang drama, may parte sa'yo na nagsasabing may kulang. Hindi siya nagsinungaling, pero hindi rin niya sinabi ang totoo. At doon papasok yung punto natin ngayon madalas, ang hindi sinabi ang mas totoo kaysa sa sinabi. Habang tumatagal ang buhay, napapansin natin na mas konti na ang paliwanag ng mga taong pagod na. Hindi dahil wala silang sasabihin, kundi dahil napagod na silang magpaliwanag sa mga taong hindi naman talaga nakikinig. May mga sugat na hindi na kailangan ng kwento. May mga karanasang sapat ng dalhin, hindi na ikwento. At kung ikaw yung taong dumaan na sa maraming talo, maraming paalam, maraming akala ko, alam mo to sa puso mo. May isang klase ng katahimikan na hindi awkward. Hindi siya yung tahimik kasi walang masabi. Tahimik siya kasi marami ng alam. Halimbawa, may nagtanong sa'yo tungkol sa isang taong minsang nanakit sa'yo. Dati, baka naglabas ka ng sama ng loob, detalyado, emosyonal. Pero ngayon, ngumiti ka lang, sabay sabi ng, okay na yon. Hindi mo sinabing nasaktan ka. Hindi mo sinabing muntik ka ng sumuko. Pero yung hindi mo sinabi, yun yung buo. Yun yung totoo. Kasi ang totoo, naka-move on ka na. At hindi na kailangan ng eksena para patunayan yon. Minsan din, makikita mo to sa sarili mo. Yung mga panahong may gusto kang ipaglaban, pero pinili mong manahimik. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil alam mo na hindi lahat ng laban dapat sinasagot. May mga diskusyon na kahit manalo ka, talo ka pa rin. May mga paliwanag na kahit tama ka, mauubos ka. Kaya pinili mong tumahimik. At sa katahimikang yon, doon mo unang narinig ang sarili mo. Doon mo unang naramdaman ang respeto sa sarili, yung hindi mo kailangang ipilit ang punto mo para lang mapansin. Nakakatawa nga minsan, no? Habang bata pa tayo, parang lahat gusto nating ipaliwanag. Lahat gusto nating ipaglaban. Lahat gusto nating patunayan. Pero habang tumatanda, mas nagiging mahalaga yung kapayapaan kaysa panalo. Mas nagiging mahalaga yung tahimik na gabi kaysa huling salita sa argumento. At sa prosesong yon, natututo tayong pakinggan ang mga hindi binibigkas sa sarili at sa iba. May mga tao ring ganito. Hindi sila madaldal, hindi rin dramatic. Pero kapag nagsalita sila, ramdam mo ang bigat. Kasi bago sila magsalita, matagal silang tumahimik. Matagal silang nag-obserba. Matagal nilang pinili ang salita. Kaya kapag may hindi sila sinabi, huwag mong maliitin. Baka hindi dahil wala silang opinyon, kundi dahil pinili nilang protektahan ang sarili nila. O ikaw, isipin mo yung mga pagkakataong may taong biglang nawala sa buhay mo. Walang paliwanag, walang mahabang goodbye. Dati, masakit yon. Mapapatanong ka ng, bakit hindi man lang sinabi? Pero habang tumatagal, maiintindihan mo rin. Minsan, yung hindi nila sinabi yun na mismo yung sagot. Hindi ka na nila kayang panindigan, hindi na kayo pareho ng direksyon, at mas naging tapat pa yon kaysa sa pilit na paliwanag na puno ng dahilan, pero walang malasakit. At ganun din tayo minsan. May mga pagkakataong hindi na tayo nagpaalam ng mahaba. Hindi na tayo nag-explain ng todo. Hindi dahil wala tayong respeto, kundi dahil alam natin na kahit anong sabihin natin, hindi na mababago ang katotohanan. Mas tapat pang umalis ng tahimik kaysa manatili sa kasinungalingan. Ang totoo, may maturity sa hindi pagsasalita ng lahat. May lalim sa pagpili ng katahimikan. Hindi lahat ng tanong kailangan ng sagot. Hindi lahat ng sakit kailangan ipaliwanag. Hindi lahat ng tagumpay kailangang ipangalandakan. May mga bagay na mas ligtas manatili sa loob hindi para ikulong ang sarili, kundi para protektahan ang natutunan. Kung mapapansin mo, yung mga taong payapa, hindi sila yung maraming sinasabi. Sila yung maraming pinili na hindi sabihin.
Hindi nila ikinukwento ang bawat laban na nanalo sila. Hindi nila binabanggit ang bawat sugat na pinagdaanan nila. Pero makikita mo sa kilos, sa desisyon, sa katahimikan, may lalim, may karanasan, may tapang na hindi na kailangang patunayan. At dito nagiging mahalaga ang pakikinig. Hindi lang sa salita, kundi sa pagitan ng salita. Sa mga pause, sa mga ngiting bitin, sa mga sagot na maikli pero mabigat. Kasi kung marunong kang makinig sa hindi sinasabi, mas mauunawaan mo ang tao at mas mauunawaan mo rin ang sarili mo. Sa dulo ng araw, hindi naman dami ng salita ang sukatan ng katotohanan. Kadalasan, nasa katahimikan ito. Nasa mga piniling hindi ipagsigawan. Nasa mga sandaling pinili mong huminga na lang, tumingin sa malayo at sabihin sa sarili mo, alam ko na ang totoo, kahit walang nagsabi. At kung nasa yugto ka ng buhay na mas pinipili mo na ang katahimikan kaysa paliwanag, hindi ka nag-iisa. Ibig sabihin lang nun, dumaan ka na sa sapat na karanasan para malaman na ang tunay na totoo. Hindi laging sinasabi. Minsan, nararamdaman lang. At sapat na yon. May isa pang klase ng hindi sinabi na madalas nating binabaliwala yung sarili nating boses. Yung pakiramdam na may bumubulong sa loob mo, pero tinatabunan mo ng rason, ng takot, o ng opinyon ng iba. Ilang beses na bang may kutob ka na parang may mali, pero pinilit mong intindihin ang sitwasyon kasi ayaw mong makasakit, ayaw mong magmukhang masama, o ayaw mong magkamali? Tapos sa huli, mapapasabi ka na lang ng, alam ko naman na pala, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo dumaan dyan. May mga desisyon tayong ginawa hindi dahil tama, kundi dahil tahimik lang ang konsensya natin sa umpisa. Pero ang totoo, nagsalita na siya. Mahina lang. At hindi natin pinansin, kasi minsan, mas madaling pakinggan ang sinasabi ng iba, kaysa harapin ang alam na natin sa loob. May mga relasyon na ganito, walang sigawan, walang malalaking away, pero ramdam mong may nawawala, may kulang, may lamig. Hindi niya sinasabi na hindi ka na mahal, pero hindi na rin niya ginagawa ang dati. Hindi niya sinasabi na pagod na siya, pero palagi na siyang wala. At ikaw, naghihintay ka ng malinaw na salita, ng direktang sagot. Pero habang naghihintay ka, lumilipas ang oras, hanggang sa mapagod ka rin. At doon mo marirealize, hindi niya kailangang sabihin. Matagal na niyang ipinakita. Masakit yan aminin, lalo na kung invested ka. Pero bahagi ng paglaki ang pagtanggap na hindi lahat ng katotohanan ihahain sa'yo ng diretsyo. Minsan kailangan mo talagang basahin ang sitwasyon. Kailangan mong igalang ang sarili mo enough para tanggapin ang hindi sinasabi, kaysa kumapit sa mga salitang paulit-ulit pero wala ng laman. Ganon din sa trabaho, sa pagkakaibigan, kahit sa pamilya. May mga papuri na parang may kulang. May mga pangakong paulit-ulit pero walang galaw. May mga next time na parang laging next time na lang. At habang nakikinig ka sa sinasabi, unti-unting napapagod ang puso mo. Pero kung titigil ka sandali at titingnan mo ang kilos, doon lalabas ang totoo. Kasi ang kilos, bihirang magsinungaling. At ang kawalan ng kilos, malinaw din ang mensahe. May isa pang bagay, ang hindi natin sinasabi kapag nasasaktan na tayo. Yung ngiting automatic. Yung okay lang ako na parang default setting na. Hindi dahil sinungaling tayo, kundi dahil sanay na tayong maging matatag. Sanay na tayong maging sandalan. Pero kahit ang pinakamalakas, napapagod din. At minsan, ang katahimikan natin ay hindi dahil ayos lang, kundi dahil hindi na natin alam kung paano pa ipapaliwanag ang bigat. Kung may natutunan ang mga taong maraming pinagdaanan, ito yon. Hindi lahat maiintindihan kahit ipaliwanag mo. Kaya pinipili na lang nilang manahimik, hindi para magtanim ng galit, kundi para maghilom. Hindi para umiwas, kundi para mag-isip. At kung nasa ganitong yugto ka na ng buhay, okay lang yon. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang katahimikan mo. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung bakit mas tahimik ka na ngayon kaysa dati. May lakas sa pagpili ng hindi sabihin ang lahat. Kasi ibig sabihin nun, alam mo na kung ano ang mahalaga at alin ang hindi. Alam mo na kung sino ang karapat-dapat makarinig ng kwento mo at sino ang hanggang tanaw lang. Hindi lahat ng tao may access sa lalim mo at hindi rin nila kailangan. Minsan nga yung mga taong tahimik sa umpisa, sila yung may pinakamaraming kwento
pero hindi nila ikinukwento sa kahit sino. Pinipili nila kung kailan, kanino at paano. At sa pagpiling yon, nandoon ang respeto sa sarili. Hindi na sila naghahanap ng validation sa ingay. Hindi na sila naghahabol ng pag-unawa sa maling tao. At ikaw, kung pakiramdam mo, mas konti na ang sinasabi mo ngayon kaysa dati, hindi ibig sabihin nun may mali sa'yo. Baka mas malinaw ka lang ngayon, mas tapat, mas grounded, mas marunong nang makinig lalo na sa sarili mo. Sa dulo ang tanong ay hindi, bakit hindi niya sinabi, kundi ano ang ipinakita, hindi ano ang narinig ko, kundi ano ang naramdaman ko. Kasi yung pakiramdam na paulit-ulit mong binaliwala yon yung nagsasabi ng totoo. At kapag natuto kang pakinggan yon, mas magiging payapa ang mga desisyon mo. Hindi madaling mamuhay sa mundo na hindi lahat diretso magsalita. Pero hindi rin imposible. Kailangan mo lang maging honest sa sarili mo. Huwag mong ipagkanulo ang alam mo na, para lang sa pansamantalang ginhawa. Dahil sa huli, ang katotohanan kahit hindi sinabi laging lalabas. At kapag handa ka nang tanggapin ito, mas magiging magaan ang paglalakad mo. At habang nagpapatuloy ka, bit-bit ang lahat ng hindi sinabi. Mapapansin mo, mas buo ka na ngayon. Mas tahimik, oo. Pero mas totoo, may mga sandali rin na ang hindi sinabi ay hindi galing sa takot, kundi sa pag-ibig. Yung pinili mong huwag magbitaw ng salitang makakasakit kahit may karapatan ka naman. Yung pinili mong manahimik kahit gusto mong ipaglaban ang sarili mo kasi mas mahalaga sa iyo ang kapayapaan kaysa ang pagiging tama. Hindi yan kahinaan. Maturity yan. Kasi habang tumatanda tayo, mas naiintindihan natin na hindi lahat ng katotohanan kailangang ibato sa mukha ng tao para maging totoo. May mga bagay na mas maingat kapag tahimik. Parang apoy kapag kinontrol, nagbibigay init. Kapag pinakawalan basta-basta, nananakit. Ganon din ang salita. Hindi dahil totoo ang isang bagay kailangan na agad sabihin. Minsan, mas totoo siya kapag hinintay ang tamang oras o hinayaang manatili na lang sa loob. May mga pagkakataon din na ang katahimikan ay respeto. Halimbawa, may taong dumadaan sa sariling laban. Hindi niya sinasabi, hindi rin siya humihingi ng tulong. Dati, baka pinilit mo siyang magsalita. Ngayon, mas marunong ka na. Alam mo na minsan, ang pinakamagandang suporta ay presensya, hindi tanong. Yung simpleng, nandito lang ako, kahit walang kasunod na usapan. At sa ganong mga sandali, ramdam ng tao na hindi niya kailangang magpaliwanag para maintindihan. Napansin mo ba, habang tumatagal, mas nagiging selective tayo sa sinasabi natin. Hindi dahil nagtatago tayo, kundi dahil mas malinaw na sa atin ang halaga ng enerhiya. Alam na natin na may mga tao na kahit anong paliwanag, hindi ka pa rin maiintindihan. At may mga tao rin na kahit wala kang sabihin, ramdam ka na. Doon ka na mas pipili. Doon ka na uuwi. At oo, minsan may lungkot din sa hindi pagsasabi. May mga salitang gustong-gusto mong ilabas, pero wala nang pupuntahan. May mga sana at pwede pa pala na huli na. Pero kahit yon, may aral. Kasi tinuturuan ka nitong tanggapin na hindi lahat ng kwento may closing scene. Hindi lahat ng tanong may sagot. At okay lang yon. Hindi niya sinasabi kung kailan ka masasaktan ulit. Hindi niya sinasabi kung sino ang mananatili. Hindi rin niya sinasabi kung kailan ka magiging okay. Pero sa kabila ng lahat ng yon, patuloy kang gumigising. Patuloy kang sumusubok. Patuloy kang nagmamahal. At doon pa lang, makikita mo na ang katotohanan kahit walang salita. Buhay ka. Lumalaban ka. Umaabanti ka. May mga taong darating sa buhay mo na maraming pangako, maraming salita. At may mga taong darating na tahimik lang, pero consistent. Doon mo rin makikita ang kaibahan. Sa una, nakakahilo ang dami ng sinasabi. Pero sa huli, mas panatag ka sa taong kaunti lang magsalita, pero hindi ka iniiwan. Kasi ang totoo, hindi nasusukat sa dami ng salita ang sincerity. Nasusukat yan sa paninindigan. At kung ikaw yung taong hindi na masyadong nagsasalita tungkol sa mga plano mo, sa mga pangarap mo, huwag kang mag-alala. Hindi ibig sabihin nun wala ka ng pangarap. Baka mas pinipili mo lang na ipakita na lang kapag nandyan na. Hindi lahat kailangang i-announce. May mga panalangin na mas epektibo kapag tahimik. Sa puntong ito ng buhay, baka napansin mo na rin na mas komportable ka na sa katahimikan. Hindi ka na naiilang sa walang usapan.
Hindi ka na natatakot sa pagiging mag-isa. Kasi sa katahimikan, mas malinaw mong naririnig ang sarili mo. Mas alam mo kung ano ang ayaw mo. Mas alam mo kung ano ang hindi mo na uulitin. At yon ang tunay na yaman. Kaya kung may isang bagay kang dadalhin mula sa usapang to, ito yon. Huwag maliitin ang hindi sinabi. Huwag mong ipagpilitan ang paliwanag kung ramdam mo na ang sagot. Huwag mong ipagkanulo ang sarili mo para lang mapanatili ang isang sitwasyong matagal ng tahimik na bumibitaw. Sa dulo ng lahat ang hindi sinabi, yun ang totoo. At kapag natuto kang pakinggan yon sa sarili mo, sa kilos ng iba, sa tahimik na mga sandali, mas magiging buo ang pagtingin mo sa buhay. Mas magiging payapa ang puso mo, at mas magiging totoo ka sa sarili mo. Kung may parte ng kwentong to na tumama sa'yo, hindi ka nag-iisa. Pwede mong ibahagi ang kwento mo sa comments. Baka sa katahimikan mo, may makaramdam na hindi rin pala siya nag-iisa. At kung naramdaman mong may saysay ang usapang to, pwede mo ring i-like at i-follow ang channel na to. Dito, hindi tayo nagmamadali. Tahimik lang, totoo lang, at sabay-sabay nating hinaharap ang buhay kahit hindi lahat sinasabi.